Hello sa inyo lahat, welcome again sa Trojan Arts. So in this video, gagawa tayo ng panibagong project na naman. Pero hindi siya patungkol sa traditional drawing or digital painting. Ang gagawin natin ngayon ay mural. Okay, so magpipintura tayo ng pader na kung tawagin natin ay accent wall. Okay, or kumbaga sa interior design, siya yung pinaka-center of attraction. Okay, dun sa loob ng bahay. So, ang pagpipinturahan natin is yung bahay ng ate ko. So, ang request niya sa akin is gumawa daw ako ng sarili naming version ng geometrical shapes. Okay, pero ang naisip ko is maghahanap muna ako sa internet ng references para, syempre, para alam na natin agad yung making output ng gagawin nating painting doon. Okay, so, search muna tayo. So, geometrical accent wall. Or geometric accent wall pala. Okay, so search natin. Images. So, ang kabilin-bilinan niya sa akin is wag daw akong gumamit ng sobrang tingkad na mga kulay. Of course, meron naman rin syempre siyang point doon kasi what if gustong matulog ng mga tao and yung nakikita niya sa paligid niya is sobrang vibrant or napaka agaw attention, no? So magkakaroon ka syempre ng distraction ng konti and imbis na makatulog ka, baka magkaroon ng effect yung mga kulay sa paligid mo dun sa emotion na nararamdaman mo that time, no? So imbis makatulog, baka magutom ka or magising o baka mamaya nakakatamad palagi yung mood. Okay? Kasi ganun yung kulay nun. Meron siyang effect sa emotion natin. So, hanap tayo dito ng klase ng patterns or geometric patterns na hindi siya ganun takaw pansin. Pero, of course, dapat siya ay maging maganda. So, ito kasing mga to, yung mga lines. Pag puro lines lang kasi yung gawin natin, medyo bukod sa hindi siya ganun ka-attractive, baka magmukha lang siyang nilagyan ng tape. Okay? And worst, baka mamaya hindi pa natin mapantay-pantay yung mga linya. So, mukha siyang simple kung titignan, pero actually, mahirap siyang gawin. So, ito. So, meron ako nakita dito. Itong nasa ilalim na to, tingin ko okay ito eh. Kasi neutral colors lang siya, shades of gray lang. Pero hindi siya ganun kadaming details. So isa na yan sa mga options natin. Hanap pa tayo ng iba. Oh, nagpakita na naman siya dito. Mukhang talagang gusto niyang siya ang gamitin natin. So, halos similar siya dito, no? Maganda siya actually, ah. Although medyo bias kasi mahilig talaga ako sa mga colors ng black, gray, or mga neutral colors, ganon. Ito, astig, oh. Nice. Maganda. Mukhang okay sa akin to. Itong ganitong klaseng design. Sige. May nakita tayo dito sa taas. Okay. Hindi siya sobrang kapal. And kung titignan natin, mix siya ng maninipis, malalapad, pero yung pinaka-lining niya, hindi siya ganun kakapal, no? So, parang ano lang siya, parang kumbaga, meron siyang 3D effect. Sige. Ito na yung gamitin natin. So, isi-save ko na siya dito. And ito na yung gagamitin nating
reference. So, lagyan natin ng wall, accent wall reference. Okay, so pupunta na tayo ngayon sa bahay ng ate ko and simulan na nating gawin. Okay, so itatry natin kung kaya nating ma-achieve itong ganitong klase ng accent wall, no? So, sana kayanin. So, let's go! So, ito pa lang siya guys. Nalagyan pa lang natin siya ngayon ng tape. So, hindi ko na na-record kung paano ko siya nalagyan ng tape. Pero, bibigyan ko na lang kayo ng separate tutorial or video about that. So, sisimulan na natin siyang lagyan ng painting ngayon. Or yung pinakakulay ng mga bawat geometrical shapes niya. So, paalala nga lang pala sa mga gustong gumawa nitong DIY accent wall sa inyong mga sariling tahanan. Mag-iingat lamang po kayo kung gagamit kayo ng mga hagdanan or mga scaffoldings. Siyempre, ayaw nating magkaroon tayo ng accident, no? So, pinaka-ginagawa ko sa ngayon ay nilalagyan ko siya ng first coating, which is dapat kaparehong kulay din or mas maganda kung parehong pintura na ginamit dun sa pinakapader. Okay, so bakit natin to ginagawa? So ito yung isa sa mga technique na alam kong effective na hindi magkakaroon ng mga leak or yung mga sumisingit na pintura dun sa tape. Yun kasi yung nagiging problema natin kapag ganitong geometrical shape at naglalagay tayo ng mga masking tapes. Kapag tinanggal na natin yung masking tapes, nagkakaroon siya ng mga lagpas-lagpas sa loob or dun sa ilalim ng masking tape. Okay, gawa nga nung kasi syempre yung pintura is liquid, hahanap yan ng masisiksikan. So, nilalagyan ko na siya ngayon ng mga paints. So, nagsimula ako sa pinaka-dark. Actually, pwede naman kayong magsimula sa, depende kung anong gusto nyong kulay ang simulan. As long as alam nyo kung ano yung mga tamang parts na dapat paglagyan ng kulay na yon. So, kasi sa akin, ginamit kong reference yung talagang nakita natin sa internet. So, hindi na ako nahihirapan kung saan ko ipupwesto. Although, may mga parts doon na in-improvise ko na lang yung dami ng geometric shapes kasi hindi kami parehas ng lapad ng pader. No? So, kailangan kong dugtungan para makumpleto natin or makover natin yung kabuuang sukat ng pader na meron tayo. And so, importante rin syempre na ingatan natin yung paghagod ng brush. Kung kailangan natin siyang i-double coat, mas maganda. Kasi kapag isa lang, may mga times i-absorb pa muna siya nung pinaka-wall natin. No? So, yung pinaka-kulay ng pintura na in-apply natin, hindi pa yun agad lalabas. So, kailangan pa natin siya talagang i-double coat or kung mas maganda, i-triple coat natin siya. No? So, hanggang sa talagang yung opaque or yung pinaka-totoong kulay ng pintura na minimix natin, yun yung lalabas. So, kapag magpe-prepare naman tayo ng mga pintura, ang advice ko sa inyo is maghalo muna kayo sa separate container, no? So, pwedeng sa maliit na Tupperware o kaya sa mga plastic cups o kaya sa mga pinagputulan ng mga plastic bottles. So, importante kasi na mag-mix muna tayo sa maliit na lalagyanan para hindi tayo nagsasayang ng maraming pintura. So, habang nagmi-mix rin tayo ng mga kulay, mas maganda tandaan rin natin kung gaano karaming mga mixtures din yung hinalo-halo natin doon para mauulit natin siya sa mas maraming amount ng paint. So, sa pagpe-prepare naman ng dami ng pintura, kapag meron kayong paglalagyan na or pagpipinturahan na malaking area, mas maganda yung pasobrahan nyo na. Okay, yung dami ng pinturang hahaluin nyo. Kasi kapag ang mga pintura ay manually minimix lang natin, ibig sabihin hindi siya yung nabibili sa mga hardware na ready mix na. Okay, so medyo mahirap
i-achieve ulit yung same exact color ng una nating halo dun sa mga susunod na halo na gagawin natin. No, unless pwede tayong gumamit ng mga measuring materials or measuring tools kagaya ng tatakalin natin or tatansyahin natin ng scoop. Let's say, dami ng cups. So, depende sa inyo kung anong diskarte nyo para ma-estimate nyo no, kung gaano karaming pintura yung pinagmi-mix-mix natin para ma-achieve yung kulay na gusto natin maulit-ulit. Pero syempre, kagaya nga ng sinabi ko, mas safe kapag mas pasobrahan natin, no? So, di bali ng sobra, pwede naman natin yan ipahid ulit ng ipahid para mas kumapal yung paint or mas lumabas yung ganda niya. Kaysa naman sa kapusin tayo ng pintura, no? Na hindi natin agad mauulit yung yung pinaka-itsura ng kulay. Sa mga materials naman na kailangan nating i-prepare kapag gusto nyong gumawa nitong DIY accent wall na geometrical shape, pwede nyong i-prepare yung mga masking tape. Sa akin, ang ginagamit ko dito is yung 1 inch na thickness ng masking tape. So, kapag kasi masyadong manipis, medyo delikado siyang gamitin kasi posible or malaki talaga yung chance na yung pinapahid mong paint tumawid doon sa kabilang area na iba dapat yung kulay na ilalagay doon, no? So, sobrang nipis ng kanilang division, baka matagalan kang tapusin yung ginagawa mong painting kasi sa sobrang pag-iingat mo, no? Kapag sobrang kapal naman nung masking tape, medyo hindi na siya magandang tignan kapag nabuo na yung buong artwork. So, para sa akin, tamang-tama na yung 1 inch. And then, of course, pwede kayong gumamit ng mga brushes from hardware. So, yung mga 1 inch brush or yung mga half inch brush, yung mga ganun lang para mas makokontrol natin. Okay, so kagaya nga nito, no, naubusan tayo or nabitin yung halo natin ng pintura. So, mano-mano, naghahalo ulit ako dito ng panibagong mix ng kulay. Pero hindi ko na ina-expect na mahabol ko ulit yung pinaka-original nating pinahid sa pader. Pero wala namang masyadong kaso yun, lalo na kapag ganito yung design. Since magkakahiwalay naman sila ng area na pagpapahiran, hindi na yun halata, no? So, ang delikado is kapag flat wall yung lalagyan natin tapos nabitin ka ng kulay. Yun talaga obvious yun, no? So, eto, mano-manong halo na naman muna. Geometric code. Geometric. 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 Basic. Geometric. Much later. Video yan, video. Yes, yung video. Okay, so ito na yung pinaka-exciting na part, yung pagtatanggal ng masking tape. Wow, sarap sa tenga ng tunog. So nakikita nyo guys, successful naman, no, yung paglalagay natin ng first coat ng pintura na kakulay ng pader. Kasi by doing that,
no, malinis. So, straight na straight yung ating mga pintura. So, ito guys, tignan natin. Nakikita nyo naman. So, hindi man talagang perfect na straight yung mga linya ko kasi syempre, hindi naman natin ni-ruler yan. Talagang umasa lang tayo sa pagkakahatak ng masking tape. Pero ang pinaka-goal kasi natin dyan is yung maiwasan yung may mga lagpas-lagpas. Okay, so meron akong mga tape dyan na hindi pa tinanggal kasi hindi pa natin napipinturahan yung gitna. So ito guys, nang ganda na ng resulta, no? So far, napaka-satisfying tignan na almost done na tayo, no? So itong likuran na lang ng TV yung kulang. Lalagyan natin yan after nitong video na to kasi malulobat na yung camera natin kaya hindi na natin siya magagawang videohan hanggang matapos. Pero ipapakita ko sa inyo yung final output. So ito na nga ang ating before and after comparison, no? So sa left side nakita naman natin na wala pang kapintu-pintura yung ating pader. Sa right side naman yung ating finished product wherein nalagyan na natin pati yung likuran ng TV. So kung nag-enjoy kayo dito sa ating video, huwag niyong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. And kung meron kayong mga suggestion ng mga art contents or tutorials, paki-comment lang sa ilalim. And see you on the next video. Keep safe. God bless.